Hi beautiful people, ayan. Back to normal na guys. Nakabalik na tayo ng Qatar. Ngayon nandito na tayo. Noong last April 7 ako nakapag-flight papunta dito. So, ang aking naging flight is maganda naman. Walang hassle. Super smooth ang flight kahit na may giyera or something. Naranasan ko pa ngayong putukan. Mga 1 day ata ako dito. Mga 1 day pa lang simula nung dumating ako. Naranasan ko yung putukan bago yung 2 weeks na ceasefire nila. So, ayan, nandito na nga tayo. Back to normal na naman. And same pa rin ang trabaho natin. Okay pa rin. And then, okay naman yung kasama ko. Okay pa rin naman sila. And then, na-feel ko na, nung bumalik ako dito guys, na-feel ko na welcome talaga ako. And then, hinihintay talaga nila ako. Kaso, nung time na morning kasi yung dating ko, so papasok yung mga bata sa eskwelahan. So 5 o'clock pa lang nandito na ako sa bahay kasi nga yung flight ko is on time naman yung flight ng pag-alis doon sa Pilipinas, pero yung pagdating namin dito sa Qatar super early kasi nga smooth lang, walang maraming kuskus balongo sa airport ng Qatar, wala, tapos hindi siya maraming tao. And then doon naman sa airport ng Pilipinas, medyo matagal ang hinintay ko doon kasi nga yung flight ko nung nung papunta ng Maynila galing sa province namin is 1 o'clock, dumating ako ng 2 kasi 1 hour yung yung biyahe by plane from my local area to Manila. So yun, dumating ako ng 2. Then pagdating ng alas 2 ng hapon, nagkita kami ng kapatid ko kasi iniwan ko yung bagahe ko sa kanya kasi ayaw ko nang magdala ng mga bagahe pa kasi sobrang hassle pag magdadala pa ako pupuntang Maynila. So yun, pagdating sa Maynila, naghintay ako ng ilang oras from 2, tapos yung 2 ng hapon, tapos yung biyahe ko, yung flight ko papunta dito sa Qatar is 11:50 ng gabi. Sobrang haba. And then in fairness pala talaga sa sa OFW lounge na totoo, may mga lugaw sila doon, may makakain yung mga OFW. Tapos ang dami palang tao sa loob. Sobrang daming tao sa loob. Okupado lahat ang mga upuan. Pwede kang tumambay doon kung matagal-tagal pang flight mo. May tatak pa nga yun sa kamay ko, pero pagpas ko ng airplane, nandun pa yun. Pero paglabas ko pupunta dito sa airport na sa Qatar, tinanggal ko siya kasi tinanong kung para ano daw yan. Sabi ko galing to sa sa OFW lounge namin sa Pilipinas. Wait lang, may tumatawag. So yun, nasaan na nga tayo no? So yun, tinanong ako bakit may tatak daw ang kamay ko. Sabi ko, galing to sa OFW lounge sa Pilipinas kasi may privilege kami to avail the service, na free service exclusive for all the OFW. So sabi niya, okay, you can, okay, no problem, but you should but sabi niya, okay, no problem, but if I were you, you remove it. Kasi nga nakikita, kasi nga yung jacket ko hanggang dito. So hanggang dito lang yung jacket ko. Nakaputi ako na ng jacket. So ako naman, may wipes ako sa bag ko. Ginanong ko na lang ng wipes. So natanggal siya. And then, paglabas ko ng airport guys, ng Qatar, sobrang tahimik. Parang yung biyahe lang namin is, parang yung may biyahe lang, o yung mga tao lang doon, yung kami lang na dumating. Pero sobrang tahimik, ang linis pa rin talaga ng airport ng Qatar, sobra. Pakita ko yung mga clips na medyo nakuha ko nung time na paano kami kasi bawal nga magtambay, bawal mag picture. Okay nga, hindi naman siya bawal pero limited yung time na i-stay mo dahil nga sa sitwasyon, di ba? Pero mag-insert ako ng mga ilan na halata mo talaga na malinis pa rin talaga ang airport ng Qatar. So especially malinis kasi wala nang maraming tao. Hindi gaya nung dati yung magpapapicture tayo doon sa may bear na malaki. Sobrang daming tao, di ba? Pero no, time na yun, dumating kami, wala talagang tao. Kami lang, yung mga pasaheros lang na dumating, yun lang ang tao doon. And then hindi kami nakapunta doon sa area na yun kasi may harang siya. So, okay lang. So, yun na nga. Pagdating ko na nga dito guys sa bahay, mga gayon, gising na yung panganay. Tapos, tanda na akong bukas na pituan. Sabi ko,
nakita ko, tinanong ko yung isang kasama ko, sabi ko, "Gigising na ba sila?" Sabi ng kasama ko, yung panganay pa lang, sabi niya. Tapos sabi niya nasa loob, nasa baba. Nagulat yung kasama ko kasi video call ko siya eh. Hindi nga naniwala na nandito na ako. So, sabi ko, okay, pasok ako. Tapos, handa na ako bukas ng pintuan. Tapos tinawag ko siya. Kunting-kunti lang ang boses ko. Tapos gumanon siya sa may pintuan. Gumanon siya sa may pintuan. So, pagkakita niya sa akin, sabi ko na, ito. Tinawag ko yung pangalan niya. Tapos sinag niya ako. Sobrang tagal-tagal. Sabi niya, I really miss you, I really miss you. Now, I feel really safe. And I'm happy that you're back. Na ang tagal ng hug namin, even yung amo ko, hinag din niya ako lahat, ang mabata. Siyempre, hindi lang naghag yung amo kong lalaki. Kasi bawal na yun. Ibang usapan na yan. So much for that, guys. Yun lang. ang ganda ng balik ko. Talaga, super po. Masarap yung welcome sa akin. Mamahal nila, yung na-miss nila talaga ako kasi usually ang bakasyon ko is 3 months lang. 3 months lang talaga. Naging 4 months siya kasi nga sa nangyayari, di ba? So yun guys, even yung lola ng amo kong babae. Tapos kasi pagdating ko doon, sumama ako ng araw na yon, ng gabi, ng hapon na yon. Sa umaga kasi, okay, ganito. Nung umaga, dumating ako, ang ginawa ko sa umaga na yun, after naman mag-hug-hug, mag-greet sa lahat, sa amo kong babae. After nila ako i-greet, after nila ako welcome. May nakaready ng mga sa higaan ko. Kaya hindi yung mga bata talaga, yung promise nila sa mga bata na nung nandun pa ako sa Pilipinas. Hindi nila talaga nakalimutan. Mayroon talaga dyan. Kaso, hindi ko siya ewan ko kung na-picturean ko ata siya, insert ko na lang. Tapos, hindi ko siya na-videohan. Tapos ayun, nagpalit na ako. Tapos yung mga bata, agad dito sa bata. Sabi, gusto ko ikaw maghatid sa school. Gusto ko ikaw ang maghatid sa school. Sabi ko, okay, wala pa akong tulog. Okay, mabilis lang naman ang maghatid. Tapos, nung time na yun, ako naghatid. Tapos, bago ako umalis, maghatid, binigyan ako ng pera ng amo kong babae. Sabi niya, yan, bumili ka ng mga kailangan mo. Kailangan mo magpalit ng bedsheet. Sabi mo, magpalit ka, palitan mo. Sabi niya kung gusto mo. Tapos kung anong mga personal na kailangan mo, sabi niya, bumili ka na lang din, sabi niya. Tapos yun, ang tuwa ako syempre. Sabi ko naman sa kanya kasi may bedsheet pa ako, tinago ko lang sa drawer ko. And then yun, bumili talaga ako guys, pagkarami-rami ng nabil ko. Shampoo, lahat ng kailangan ko, personal, sabon, 2 bedsheet binili ko. Tapos after that, pagdating namin galing mag-grocery, sabi ko sa amo ko, kasi nakasalubong ko siya sa may hagdanan, sabi ko, amo, pwede bang matulog muna kahit saglit? Sabi niya, ay, walang problema, sige, matulog ka muna, walang problema. Nung time na yun, papasok siya sa trabaho niya. Tapos naiwan yung mga bata doon sa isang kasama ko. Tapos, natulog ako. Mga 3 oras lang natulog ko. Kasi natulog naman talaga ako sa aeroplano. And then, pagkatapos ng 3 oras, hindi ko natiis. Bumaba talaga ako. Tapos yung mga bata nakita na naman ako. Tapos papunta sila sa lola nila. Diyos ko. Ayun, pumunta na naman kami. Pero yung utak ko talaga, yung ulo ko lumilipad pa talaga. Hilong-hilo pa ako sa biyahe. Sa tagal mo naman ng biyahe. 10 hours na biyahe. So, yun, 10 hours ang biyahe ko guys. So, yun, pumunta pa ako sa Lula. Anong oras na kami umuwi? Alas 11 ng gabi. Mag-aalas 12 ng gabi. Sobrang pata talaga yung katawan ko. Pero hindi ako nagreklamo guys kasi na-enjoy ko rin. Nakita ko rin mga kaibigan ko. Lahat sila nakita ko doon. Siyempre, masaya din ako. Nakita ko sila. So, sa flight naman guys. So much for that na ang hahaba na naman yan. Sa flight ko naman guys, wala akong naging problema. Ang hiningi lang sa akin is yung ikama ko or yung tinatawag na re-entry. Kung babalik ka, sama mo yung re-entry or ikama mo ang hinihingi at saka OAC. And then yung ticket mo, and then yung passport. Yun lang, wala na. Pero tinanong ako kung may i-travel ako. So yun lang. Yun lang ang tinanong sa akin. So no din lang lahat. Binigyan lang ako ng kunting slip. Papel na maliit. Tapos yun lang pinakita ko sa check-in counter. Sabi niya, tago mo na yung passport mo, tago mo na yung ticket mo, ito na lang pakita mo.
okay na yan. Sabi niya, okay. So, super smooth talaga yung biyahe ko, guys. Thank you, Lord. Talagat naging safe ang biyahe natin papunta dito. So, yun lang, guys. Yun lang, beautiful people. Yun lang muna ang ating vlog for today. Kung video na doon sa vacation ko na hindi ko pa na-upload. So, i-jump ko lang muna tong video na to para i-upload ko pa rin yung mga video. Bear with me kasi busy na ang ating oras ngayon. Busy na ang ating intay for today. Okay? So, yan guys. May ano pala ako. May papakita pala ako sa inyong bag na nabili ko sa Pilipinas. Ang ganda. Just ko lang. Pag mag-travel kayo, yung mga mahihilig mag-travel talaga. Super handy talaga siya. May hand carry nyo. Yan. Ito yung bag na nabili ko sa Pilipinas. Ganun. Pero ito ng bag na nabili ko doon sa Pilipinas. Ang ganda niya. Tapos ito dinagdag ko na nabili ko ng 450. Ang ganda niya guys. Super ganda talaga kung magta-travel kayo. Suggest ko to sa inyo kasi marami siyang nilalagay. Pwede siyang lagyan ng laptop. And dito yung mga file ko. Diyan ko nilalagay yan. May mga laptop. Tapos ang laki ng loob niya guys. Malalagay niyo talaga lahat ng mga gustong mailagay na dadalhin niyo pag magta-travel kayo. Ganda talaga siya pang travel. Alam niyo itong brand na to sa Pilipinas. Sa Pilipinas itong brand na to ata. I don't know. Momo Select siya guys. Ayan. Momo Select siya na bag. Ito yung ganda. Tingnan niyo yung quality niya. Mas maganda siya dito sa likod. Super maganda siya. Durable talaga siya. I love this bag. Wala. Super. So, yun lang guys. Yun lang ang ating video for today. Yun lang mga tao. Yun lang, beautiful people, ang ating video for today. Just an update lang. So, yun. Thank you for watching. And paalis na ako this morning. Ayan, sunod lang sunod pamangking ko. Ay, video ba? Hindi mat-picture. Yung kapatid ko. Hintay kami. Ay, pagdalagan. Nasa airplane na ako. Flight time's approximately 1 hour.